Cam oil seal, malakas yung tagas ng langis dahil dito sa oil seal na to, palitin na, ayan o. 4G18 engine. Okay guys, meron na naman akong isi-share sa inyo. Lancer to, Mitsubishi Lancer na 2005 model, pero hindi naman masyadong nagagamit. Yan, simula nung 2005 chinik niya yung record niya, mukhang hindi pa nagpalit ng timing belt. Ngayon yung pinapagawa niya is yung langis. Sa tuwing parada niya, maraming tagas ng langis, kaya binuksan ko rito sa valve cover gasket. Ayan, palitin na yung valve cover gasket, tapos medyo may islag na yung mga langis niya. Pero sabi ko, pag nagpa-change oil siya, ipa-flashing, tapos lilinisin to para mabawasan tong slag ng langis. Okay, yan gagawin natin dito. Hanapin natin yung iba pang nilalabasan maliban sa valve cover. So may mukhang ayan o, timing belt siya, okay pa. Tingnan mo, okay pa yung kondisyon ng belt nya. Ayan, maganda pa. Pero palitan na rin natin yan kasi wala siyang record ng simula 2005. Parang hindi pa doon napalitan. Kaso yung tinakbo ng sasakyan na to, nasa 70,000 plus lang. Bihira lang ginagamit sa malayo, hindi nakakatakbo ng malayo. Dito lang sa kanila banda. Ayan, pati sa ilalim kasi basa na yung langis, nagbabasa na. Ayan o, kita dun sa may cover. Ayan, kakalasin natin lahat yan, hanapin natin kung saan yung iba pang nilalabasan yan. Ayan, tingnan natin crankshaft oil seal, tsaka yung camshaft. Mukhang sa camshaft yung malakas. Babaklasin natin tong camshaft nya, tapos pati timing belt palitan na rin natin. Ayan, ano to, Mitsubishi Lancer 2005 model. Tapos ito yung timing ng ano nya pala sa camshaft. Yan, dito yung timing nya, tapos yung kunya nya nakatutok sa taas. Yan, yung key, ayan o, nasa taas siya nakatutok. Ayan, sa ibabaw, pero sa gilid yung ano nya. Ayan, kinalas ko na naman yung pulley. Dito naman yung top nya. Ito nakatapat yung top na yun, yung letter T dun sa may guhit sa crankshaft pulley nya. Ngayon bubuksan natin dito sa sprocket nya, silipin natin yung timing. Ayan, yung timing nito. Ayan, medyo mahirap kasi magpisto ng camera. Ayan, ayun, kita nyo yung key nya, yung kunya. Tatapat lang yan dyan din sa may guhit. May guhit dyan eh, hindi lang masyado makita. Mamaya tutukan ko ng camera. Nahanap natin kung saan pa iba lumabas. Ito yung ano nya, crankshaft sensor nya. Ayan o, ang liit lang, di ba? Ayan, 2005 model. Ito yung crankshaft sensor nya. Ito yung belt nya. Maganda pa kondisyon ng belt kasi kahit ilang taon na siya, pero yung tinakbo nya is 70 plus lang. Ito naman yung sa camshaft nya, dito yung timing. Ayan, yung guhit doon, tsaka yung parang patulis na arrow. Ito naman yung, ayan, yung sa crankshaft sprocket nya. Dito naman yung may ano dyan eh, triangle yung sa sprocket, tapos yan o, yung parang bilog na tanda.
Ayan. Tapat mo lang dyan, tapat mo lang din doon. Yun yung timing niya. Kailangan bago kayo magkalas ng ano, Guys. na yun na lagi ginagawa natin, bago natin kalasin, pag hindi natin kabisado yung makina, kailangan ita-timing muna natin bago natin kalasin yung timing belt. Ayan, kasi hindi pwede yun na hindi mo muna i-timing. Kung kabisado mo, pwede naman. Pero ito, tinuturo ko lang to para may makakuha na idea yung mga may-ari ng ganitong sasakyan, tsaka yung mga bagong gagawa ng ganitong sasakyan, ganitong makina. Hindi naman ako madalas magawa ng ganitong klaseng makina. Halo-halo na yung ginagawa natin. Kaya importante sa lahat talaga i-ano mo muna, i-timing mo muna bago kalasin. Ayan, ito yung malakas tumagas, yung oil seal dito sa may camshaft nya. Napakatigas niyan kalasin kanina. Hindi ko lang na videoan kasi hindi tayo makapwesto ng maayos. Wala din tayong stand ng camera natin. Ayan. Ito yung crankshaft sensor. Ayun, yung crankshaft sensor nya sa sobrang tagal na, ayan, lumutong na yung crankshaft sensor. Yung isa niyang tornilyuhan bumigay. Gagawa na lang natin ng ano yan, diskarte. Ayan yung crankshaft oil seal nya. Medyo hindi naman masyadong tumatagas, mukhang konti lang yung basa nito. Kaso lang gagawin natin dito, palitan na natin kasi mamaya pag nakabit natin, mga ilang buwan lang tatagas din to, di tatawagan na naman tayo. Ayan yung crankshaft sensor nya. Ito yung sprocket nya. Yan yung parang lata sa likod, yan yung dinidetect ng crankshaft sensor pag umiikot. Ayan. Okay, kabit na natin yung crankshaft sensor nya. Palitan na natin yung oil seal dyan sa may crankshaft. Hindi lang natin na videoan kasi nagmamadali tayo, kasi araw ng linggo. Mamadali na tayo na ibalik kasi muntik na tayo hindi makabili. Half day yung mga tindahan pag linggo. Buti may naabutan pa tayo. Ito naman yung ano nya, camshaft. Ito yung oil seal sa camshaft nya. Kakabit natin dito sa taas. Magkabit tayo ng mga oil seal, lagyan natin ng konting grasa para hindi magasgas. Tsaka tulong din to para sa mga leaking. Tapos lagyan ko pa ng ano yan, ayan, silikon sa labas para pag binao natin siya dyan, kapit na kapit siya, para wala nang luwagan pag naibao na. Ayan, tutulak na natin kunti yan. Ganito lang magpalit ng camshaft oil seal ng 4G18. 4G18 yung makina nito. Tapos tulak lang natin. Alalay lang kasi hindi naman yan masyado, hindi naman matigas yan na ipasok kasi rubber yung oil seal nya. Rubber yung labas, hindi siya bakal. Okay. Ayan, ibabalik na natin yung sprocket nya, napakatagas nito. Kaya ginamitan natin ng nito, yung tools natin na ito yung tools natin na yung ginamit ko na tools dito. Ito yung tools na hindi pa ito yung ginagamit ng mga mekaniko na hindi pa uso yung mga power tools. Ginawa lang natin tong tools natin na pang kontra dyan para maikpitan natin yung sprocket nito. Okay, ito yung timing nya. Kailan pag binalik natin, nakatutok na siya dyan. Hindi natin pwedeng ikot-ikotin kasi pag inikot mo ng hiwalayan, hindi sabay sa makina, sa crankshaft,
baka tumukod yung valve. Ito yung pangontra ko. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, para makakuha din kayo ng idea, halimbawa wala pa kayong gagamit na para dito pangontra, para hindi siya sasama sa ikot, kasi kailangan malakas yung kailangan matigas yung yung higpit dito, kailangan malakas, hindi pwedeng maluwag, hindi pwedeng mahina. Ayan, ginamitan ko siyang ganun pangontra. Letter F lang yun, forma ng bakal na yun, ginawa ko lang. Ito yung bearing ng tensioner, yun yung bearing number ng tensioner nya. Ito naman yung tensioner nya, ikakabit na natin tong tensioner dito. Yung madali lang yung nito, yung timing nito mas madali, pati yung mga belt mas madali siya ikabit kontra siya kaysa gasoline engine na 4G63. Kapit natin itong tornilyo 12mm, tapos yung spring, tensioner spring nya, kapit din natin dyan. Okay, yung spring, kahit yung spring nito hindi siya mahirap batakin para maisalpak dun sa guide ng tensioner. Okay, sana may makuha kayong idea, makatulong sa inyo tong video ko kahit papaano, makakuha kayo ng idea dyan kung paano magpalit ng oil seal tsaka timing belt. Ayan, push lang natin ng hindi naman malakas yan, kaya hindi naman magka-problema yung bearing, hindi naman masyadong matigas. 1/4 nga lang na ratchet yung gamit ko dyan, 1/4 drive. Ang tibay nito, original yung yung belt, parang Rabica ba yun? Rabica yung brand nung timing belt nya, Japan. Yun yung unang brand yatang mga timing belt, 2005. Ngayon, ito yung gamit natin na timing belt is Mitsubishi din naman to na matibay naman to na klase ng belt, kasi Mitsubishi Unita yung brand, ay yung tawag dito, Mitsubishi brand, Unita, ganun. Unita yung pangalan ng belt, tapos tatak siya ng pang Mitsubishi. Ayan, ito yung belt niya na bago. Panoorin nyo lang, makikita nyo dyan sa video yung number ng belt na to. Okay, hindi kaya sa dulo ng video lalagay natin mamaya. Okay, kunting-kunti lang clearance nito guys pag ikabit nitong tapos nakahigpit yung tensioner na yan. Yung gagawin natin, yung spring lang, yung lakas lang ng spring, yun lang yung lakas na tutulak dyan sa belt. Hindi natin pwedeng itulak pa ng malakas kasi mapipwersa masyado yung belt nya, umuugong kasi pag mahigpit yung belt, may ngaw-ngaw siya. Ayan, papasok natin. Ayan, tingnan nyo, ganyan pa, medyo may sikip pa siya ng kunti kahit pinapasok. Pag pinapasok yung timing belt dito kasi sa taas, may camshaft ko. Ayan, takpan tuloy yung natin camera. Okay, pumasok na. Ngayon, luluwagan natin tong tornilyo na 12mm sa may tensioner belt at tensioner bearing nya, tapos tutulak ngayon ng spring yan. Yan yung higpit dyan sa timing belt nya.
Ayan, oh. May luwag ng konti, di ba? Ayan. Luluwagan natin tong bolt sa tensioner. Hihigpit ngayon yan. Ayan. Tingnan nyo guys, ha. Ayan. Luluwagan ko, sisipa. Ayan. Yun. Ayan. Kita nyo? Yun na yung higpit nya. Huwag na nating itulak pa ng todo yung tensioner bearing. Ayan. Okay na yung clearance na yan. Ayan. Yung lawlaw ng ano, yung lambot ng belt. Okay na yan. Ayan. Diinan lang natin konti, pero wag yung malakas. Ayan. Tsaka natin hihigpitan yung tensioner bearing. Ayan. Higpit tayo. Okay na yan. Ayan. Hindi kasi ng 1/4, kailangan ng 1/2. Ayan. Alalay lang. Kasi mahirap malustritan guys. Okay. Sana may makuha kayo. Ayan yung timing, oh. Ay yung belt. Yung number ng belt. Makikita nyo naman yan. Pupost nyo lang yung video. Ito yung timing niya sa taas. Ayan. Tinapat natin ulit dito. Okay. Ayan. Ayan, okay na yan. Binalik ko na yung cover. Ayan. Saka tong pulley nya. Tapos yung masasabi ko lang sa mga bagong gagawa nito, yung siyempre may mga mekaniko rin na nagsisimula pa lang. Yan, makakuha kayo dito ng idea. Ayan yung T, tatapat dito sa may hiwa. Tapos pag nakabit nyo yung timing belt, nakabit nyo na lahat, huwag nyo munang i-start yung sasakyan para sigurado kayo. Ito lang, ano lang yun, pang ano lang, pang safety, ano lang to. Yung gagawin nyo, pag nakabit nyo na yung timing belt lahat, pag nahigpitan nyo na lahat, iikutin nyo ngayon yung makina kagaya nito. Ayan. Okay, ikutin nyo na ma-shuffle nya yung timing. Ikutin nyo siya na ikutin na kung wala siyang tigas. Kasi pag once na matigas, ibig sabihin mali yung timing nyo. Yung timing mali. Kailangan siya malambot siyang ikutin. May tigas siya, pero yung tigas na maramdaman mo yung compression ng makina, hindi yung parang may nakatukod na matigas. Yan lang yung matuturo ko na technique para iwas damage sa makina. Ayan, okay na. Kabit na natin yung mga cover nung sa timing. Ayan, pati yung belt nakabit ko na rin. Hindi ko na pinakita kasi mahirap mag video, wala tayong cameraman. Ayan, i-start na natin to. Pati yung valve cover gasket pinalitan ko na. Hindi ko na pinakita kasi basic lang naman yan. Madali lang naman palitan yung gasket, yung valve cover gasket. Like and subscribe na lang sa channel ko guys. Malaking tulong sa akin yung pag-subscribe nyo. Tsaka pag may ads na ako, baka pwede nyo naman panoorin. Kahit pa paano makatulong sa akin. Ayan. Ngayon umaandar na yan. Kaso yung problema naman itong nakita ko, ayaw umikot yung isang pan niya. Ngayon tinuktok ko yan, umikot yan pero mabagal, kaya babaklasin ko yan. Abangan nyo na lang, i-upload ko ulit yung kung paano ginawa ko dyan sa pan na ayaw umikot na yan. Pan ng Mitsubishi Lancer 2006 model. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin, tsaka magsasubscribe pa lang. Okay, thank you. Pa-like and share na lang. Ayan, ito yung timing belt ng 4G18. Ayan yung picture. Okay, salamat guys.